Ayan yung ano, yung biggest advantage ko sa sarili ko kasi kaya ko magsalita mag-isa at i-entertain yung sarili ko. Sa mga nakakalimot na dyan, baka naman. Guys, ako lang to. Ako lang to. Ako lang to. Hello guys, and welcome sa ating channel. Welcome back sa akin na hindi nag-upload. Oh my God. And guys, syempre nagbabalik po tayong muli. Ako po si Joe Lucero. Joe Lucero yan. And of course, ako po ay isang cancer fighter. And meron po akong classic Hodgkin's lymphoma, stage 2B at kasalukuyan pong nagpapagamot sa Philippine General Hospital. O, 'di ba? So ayun guys, ang topic natin for today dahil nawala po tayo ng sobrang tagal as in kailan yung last upload ko? March? March at, ay hindi, February pa or January. Sobrang tagal. Tapos hindi na nag-upload si Akla. So ito, nagbabalik tayo. November, kung kailan ulit ako nag-upload ulit. So yun. Topic natin for today is yung cancer update. Of course, marami din po sa atin sumusubaybay. Nasa na daw ako? Ba't ako nawala? Bakit hindi na ako nag-upload? Ayan. And nasi-share ng tips about cancer journey. Ano po ba yung mga kailangan gawin? Ganito, ganyan. Paglilipat ka sa mga iba't ibang klaseng public hospital. So, syempre, magbabalik po tayo para magbigay ng information, guys. Oh, diba? Gusto niyo yan. So, ang topic natin is ang cancer update, life update, ayan, kung bakit nga ba ako nawala at ba't nawala? Ayan, ba't nawala? And by the way, guys, don't forget to like and share our video for today and patuloy na tumangkilik sa akin. Ayan, i-follow nyo na rin po ako and mag-subscribe na rin po sila by clicking our bell button. Ayan, para tuloy-tuloy po tayo sa pagbigay ng cancer tips and of course, sa ating journey. So, tara na guys, let's go na sa ating vlog for today. Ayun nga po guys, going back to our main topic, gusto ko lang din po sana talagang sabihin kung bakit ako nawala, ayan. Dahil po si Akla, let me explain myself. So yung gamutan ko po kasi, natapos na po ako for 8 session ng ating ABVD treatment. Ayun. So, yung ABVD treatment po, yun po yung treatment ko for 8 sessions. So, natapos ko na siya. Every 2 weeks po kasi siya ginagawa. Then, nakapag-PET scan na po ako. Actually, this coming week ata, yung pang 5th PET scan ko. So, yun, ang dami ng PET scan na nagdaan. Ilang sessions na din. So, ayun, hindi tayo naging consistent sa pag-upload ng ating mga videos. So, yun po yung dahilan. And then, for my fourth PET scan, this is actually around July 2024. Nakita po sa aking fourth PET scan po kasi na okay na actually yung ibang parts ng aking body. Pawala na yung cancer cells. It's just that, yung bukol natin dito, actually pawala na siya. Yung bukol natin dito, instead of mag-shrink or, di ba, matunaw, medyo nag-increase pa. So, parang hindi naging maganda yung naging result for the past months for my last sessions bago ako mag-8 session or yeah, bago ako mag-8 session. So, ang nangyari, in-escalate nila yung treatment kaya instead of ABVD, nilipat tayo sa medyo mas mataas. So, that's Beacap. I don't know yung pinaka ano yon, yung ano nun. Kasi alam niyo yun, acronym siya. So, ayun, Beacap ang ating treatment, nag-escalate siya. Mas matapang siya from ABVD treatment. 3 weeks na po ako nun. Isang week for another, for first chemotherapy, may pangalawang chemotherapy, tas another week for my pahinga. So, dapat mag-a-admit po ako noon sa PGH, sa Cancer Institute, pero ayun, kaya naman po pala siya ng OPD. Pwede siyang gawin kahit nasa bahay ako. So, ginawa ko po yung process na yon. Ang problem is, since mas matapang siya, medyo nagdumoble yung side effects. So, yun po yung naging update ko for this months po.
sobrang hirap kasi dumoble yung side effects like nagsuka, sobrang hina ng katawan, ganyan, and all. And yes, as you can see, ito rin po yung naging resulta dahil first ko pa lang po ng cycle ng Bea Cup treatment, nalagas na kagad yung buhok ko like as in sa unan tsaka sa kumot, yung isang ganun mo lang, ubos talaga like pwede kang gumawa ng bola sa buhok ko sa isang hawi mo lang. And hindi naman siya nakaka-stress na mawalan ako ng buhok. It's just that naging ano siya, parang naging mahirap for me in a sense na nakakaabala na yung magpapagpag ka, tapos hindi ka makagalaw, ganyan. Tapos ang daming buhok sa unan mo, ganyan. So, ayun, nung medyo parang okay-okay na, I decided na to shave my head. Okay naman siya so far. Ayan, nagka-cap na lang tayo kasi ang init pala sa bumbunan nun, guys. Ang init. Like, unang tama ng araw, 'di ba, sa buhok. Sa akin, diretso talaga sa utak. Ganon. Yung init. Sobrang init. Pag sobrang lamig naman, yung hangin. Like, kaya always po ako nagsusombrero. Ayan. So, yun po yung nangyari sa ating cancer update. Medyo lumaki yung, nag-increase pala yung ating bukol. So, nag-escalated tayo for Bayakap. And currently, nakadalawang cycle na ako. By this November pala is actually tapos na yung 2 cycles ko ng Bayakap. So, we were going to check na rin pala for another PET scan, which is my 5th PET scan na rin talaga to check kung lumiit na yung bukol. Pero for me naman, feeling ko okay na rin. Parang naging okay na ako lalo. At the same time, sobrang lubog na siya. Like, nararamdaman ko na yung buto ko dito. Yun. So, parang feeling ko kasi nung after nun, medyo parang kinakabahan din ako dahil nararamdaman ko nun before ako mag-Bayakap na parang, oh nga no, may bukol pa. Na parang bakit hindi natutunaw, ganon. So, nung nag-Bayakap ako, sabi nito, ayun, mas naging okay siya. Nalusaw. Pero I don't know yet after this 5th PET scan kung ano na yung magiging resulta. But I'm really hoping na maging okay ang lahat. So, I can go to monitoring na rin, no? 'Di ba? At sana hindi na siya mag-remission. Ayoko. Sobrang natatakot ako with remission, guys. So, yan. Life update. So far, sobrang daming nangyari talaga this year for me, lalo na sa cancer journey ko. Sobrang daming nangyari. Like, when it comes to gamutan, lalo na yung in-escalate yung treatment ko, doon ako mas lalong nahirapan. So, I think mas lalo akong hindi nakapag-upload yun. Iniisip ko nga na bumalik talaga anytime soon. Pero it's just that I think ngayon pa lang ngayon pa lang yung parang naging time ko to go back sa pagbabloging. Ayun, sobrang nahirapan lang din talaga ako when it comes to my treatment kasi naging doble talaga yung side effects. Pag kalbo, as in literal, pati 'to wala siya dati. Sobrang ubos talaga, as in sobrang ubos na lahat lagas. Pati down there, bawas, lagas, gano'n. Lahat-lahat talaga. May times na nagsusuka na dahil sa gamot, dahil medyo matapang siya talaga. And then, ano pa, panghihina, sobrang panghihina. Andun pa rin naman yung pagkahilo. Pero mas matindi po yung sinasabi pala ng karamihan na namamaga, yung parang feeling mo namamaga yung paa mo na hindi mo maigalaw dahil masakit sa tuhod, ganun, biglang sasakit yung tuhod mo. Pero para siyang nanginginig na sobrang hina, pang matanda yung ganun. Yun, naranasan ko yun. So parang I was really, really at my low health during that time. Pero thank God na sa sobrang okay din sa pagpapahinga, bumabalik ka agad after nung cycle. Tapos kapag okay ka na, another shot na naman ulit ng cycle. So, ayun, I'm just waiting for my PET scan din naman na. So, I'm just really hoping na sana okay ang lahat. So guys, 'di ba? Yun ang aking cancer update and life update. And syempre, gusto ko rin palang i-share din 'to dahil I wanted to go back sa pag-vlogging. I really wanted to go back kasi marami pala sa atin, lalo na yung mga kababayan natin na
alam mo yon, walang information about saan hospital pwede yung mga government na makakatulong sa kanila, and paano lilipat sa mga public hospital na malapit sa kanila, yung mga ganun. And yung mga ahensya na makakatulong sana for them, na for example, hospital bills, laboratories, burial assistance, yung mga ganyan, sa mga dialysis, sa mga pambili ng gamot for cancer patients or sa mga kahit hindi sa mga cancer patients. Tapos, ngayon lang nila nalalaman na may mga ahensya pala na alam mo yun, na pwede nilang lapitan, pwede nilang tulungan para makakuha ng assistance. So, I just wanted to give that information to them. And may nakausap din ako from DSWD na pumipila din. Grabe, like, hindi niya pala alam na bukod sa DSWD may PCSO pa, na pwede pala sa website ng Office of the President or sa Vice President, ganyan. So guys, let me give you the information sa mga upcoming videos natin about this ahensya na pwede nyong lapitan. So, yun. If you have any suggestions, if you have comments, please comment kayo sa ating comment section below. And yun, kung meron kayong sakit about cancer or any other illness, pwede nyo ikwento dyan sa ating comment section at magre-reply tayo, diba? And by the way, guys, thank you so much again for watching our video for today. And sana hindi na ako mawala. Hindi na ako mawala sa pag-upload ng video. Like, ayan, guys. So, don't forget again to like and share our video, follow us, and subscribe na rin po by power tapping bell button para po lagi kayong updated sa ating mga cancer tips and sa ating journey. By the way, guys, my name is Joe Lucero. Joe Lucero yan. And guys, we will see you soon for another vlog. Bye-bye!